May mga araw na parang lahat ng problema sabay-sabay dumadating. Hindi mo naman kontrolado ang sitwasyon, pero napapansin mo na may mga taong kahit gaano kagulo ang paligid, nananatiling matatag, nananatiling kalmado at malinaw ang pag-iisip nila. Hindi dahil mas swerte sila sa'yo, kundi dahil alam nila kung paano gamitin ang utak nila bilang sandata. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano mo rin magagamit ang utak mo para mas maging matatag ka, para maging mas maingat sa desisyon at mas handa ka sa kahit anong sitwasyon. Number 1, sanayin mo ang utak mo na maghanap ng solusyon, hindi ng sisi. Kapag sinanay mo ang utak mo na maghanap ng solusyon, hindi ng sisi, para kang nag-a-upgrade ng isang hidden skill na sobrang bihira sa tao. Lahat kasi ng tao marunong magreklamo, pero iilan lang ang marunong mag-shift ng mindset. And the moment you learn this, bigla mong mapapansin, mas lumiliit ang problema, mas lumiit ang stress, at mas lumalakas ka mentally. Isipin mo to, may nangyaring mali. Ang automatic reaction ng karamihan, sino bang may kasalanan? Bakit nangyari to? Sino dapat sisihin? Pero ano bang nangyayari kapag puro sisi ang hinahanap? Tumitigas ang ulo, lumalalim ang galit, at ang pinakamalala, walang nangyayaring progress. Para kang nasa kotse na puro busina ang gumagana, pero sira ang makina. Kapag solution-focused ka, iba ang galaw mo. Instead na ma-stuck sa drama, nag-o-overview ka. Okay, nangyari na, ano ang next best move? At doon nagiging weapon ng utak mo. Hindi mo kinukontra ang problema, minamanage mo. Parang chess, hindi ka nagwawala tuwing may pirasong nakuha ang kalaban. Ang tanong mo lagi, how do I reposition? Ang kagandahan pa nito, nagiging relatable siya sa daily life. Halimbawa, na-late ka sa trabaho. Imbis na mainis ka sa traffic, naghanap ka ng pattern. Anong oras ka dapat umalis para hindi maulit? Halimbawa, nagkamali ka sa project. Instead of saying, ayoko na, tanungin mo, ano ang pwede kong i-improve next time? Halimbawa, may nakaaway ka. Instead of replaying the argument over and over, isipin mo, paano ko maiiwasan ang ganitong trigger next time? Ito yung mindset ng mga taong mabilis makarecover. They absorb the hit, pero hindi sila natatamaan ng pangalawang suntok mula sa sarili nilang isip. Kasi hindi nila sinasaktan ang sarili nila ng paulit-ulit na, sana hindi ko ginawa yun, sana ganito, sana ganyan. Wala nang mental self-punishment. Ang meron na lang ay clarity. At oo, hindi ibig sabihin ito na manhid ka o wala kang accountability. Ang ibig sabihin lang, hindi mo sinasayang ang brain power mo sa pag-iikot ng problema. Gumagalaw ka, nagpapatuloy ka. You choose growth over drama. You choose direction over distraction. Kaya kapag may sunod na mali o unexpected na setback, subukan mo to. Huminga ka muna sandali. Tapos itanong mo sa utak mo, ano ang kaya kong gawin ngayon? Within my control. You will be shocked kung gaano kabilis mag-shift ang energy mo. Biglang nagiging light ang pakiramdam. Biglang nagiging possible ang dating hopeless. At biglang nagiging weapon ang utak mo, hindi kalaban. Number 2, gumamit ka ng pause strategy. Ang pause strategy ay parang invisible shield na ginagamit mo kapag ramdam mong parang sasabog ka na sa stress, inis o pressure. Hindi ito simpleng paghinto lang. Ito yung controlled break na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang piliin ang pinaka-smart na reaksyon imbis na magpakain sa emosyon. Imagine this, may nagsabi ng nakaka-insultong comment sa iyo. Ang automatic reaction mo, sumagot ng mas masakit, mag-walk out o mag-post ng kung ano-ano online. Pero kapag marunong ka mag-pause, para kang nagpipress ng mental reset button. Hindi ka umaatake, hindi ka nagpapanik, hindi ka nagdadrama. You just breathe, step back, observe, and suddenly, the situation becomes clearer. Relatable to, kasi lahat tayo, may araw na pagod tayo, puyat tayo, puno ng problema. Tapos may isang maliit na trigger lang, biglang sabog ang buong mood natin. Diyan pumapasok ang pause strategy. Kahit 5 seconds, baguhin na ang takbo ng utak mo. Kapag huminga ka ng malalim, nagde-deactivate ang fight or flight mode ng katawan mo. Hindi ka na reactive, magiging responsive ka. Ang maganda pa, kapag sinanay mo ang sarili mo rito,
mas lalalim ang emotional intelligence mo. Mas alam mo kung kailan ka dapat sumagot, kailan ka tatahimik, at kailan lalayo. You become someone na hindi basta naapektuhan ng energy ng ibang tao. At sa totoong buhay, malaking power yun. Kasi ang taong marunong mag-pause, hindi madaling mapulaan, hindi madaling mapikot, at hindi madaling mapasayaw ng emosyon ng iba. Isipin mo ang pause strategy bilang mini version ng timeout, pero para sa utak. Hindi para tumakas, kundi para mag-gain ng clarity. Parang sinasabi mo sa sarili mo, wait, before I react, let me choose the version of myself that will respond. At kapag nagawa mo yan consistently, mas magiging kalmado, matalino, at strategic ang bawat galaw mo. Kahit pa nasa gitna ka ng pinakamagulong sitwasyon. Number 3, iset mo ang minimum standard sa sarili mo. Ibig sabihin, gumawa ka ng personal baseline na kahit anong mangyari, hindi mo papayagang bumaba ang sarili mong halaga. Ito yung bare minimum na hindi mo kailanman tatalunin. Kahit pagod ka, kahit stressed ka, kahit may mga taong mang-uuto sa'yo. Ito ang pinakamahalagang sandata ng utak mo kasi dito nagsisimula ang respeto ng mundo. Sa respeto mo sa sarili mo. Kapag mataas ang minimum standard mo, hindi ka madaling mapitik ng opinyon ng iba. Hindi ka nagre-react sa bawat maliit na insulto at hindi ka nadadala ng pressure na sumabay sa ginagawa ng lahat. Instead, you move with intention. Hindi ka basta nagpapadala sa hype, sa ingay, o sa kung ano ang trending. Ikaw ang nagsiset ng direksyon, hindi ang environment mo. At totoo ito, kapag mababa ang standard mo, kahit maliit na bagay, nakakabagsak sa'yo. Isang wrong comment, isang rejection, isang tao na hindi nag-reply, boom, bagsak na agad ang confidence mo. Pero kapag solid ang baseline mo, you stay grounded. Kahit may mga taong bumibitaw sa'yo, hindi ka sumasama sa pagbagsak nila. You stay steady, emotionally stable, mentally ready. Setting a minimum standard also means choosing kung anong behavior mo ang tolerable at unacceptable. Ayaw mong maging late? Iset mo. Ayaw mong pumasok sa relasyon na half effort? Iset mo. Ayaw mong tumanggap ng trabaho na sobrang baba ng value mo? Iset mo. Hindi ito pagiging maarte. Ito yung conscious decision na ayaw mong itapon ang sarili mo sa mura. Kasi alam mo kung ano ang kaya mong ibigay at ano ang deserve mong matanggap. Relatable to, lalo na sa buhay natin ngayon, madali kang mahila ng mga taong walang direksyon, walang pakialam sa future, at walang boundaries. Pero once na may minimum standard ka, automatic silang natatanggal sa system mo. Hindi na nila kayang manipulahin ang utak mo. Hindi ka nila basta mapapapayag at hindi ka nila kayang pasayawin sa tono nila. And here's the magic. The moment you raise your standard, people start treating you differently. Hindi dahil nagbago sila, kundi nagbago ka. At kapag nagbago ka, iba na yung energy na ibinibigay mo. Iba na yung aura mo. Mas klaro, mas matatag, mas confident. People respect you more because you clearly respect yourself. So kung gusto mong gawing sandata ang utak mo, start here. Iset mo ang minimum standard mo. Hindi dahil gusto mong maging perfect, pero dahil ayaw mong bumalik sa version ng sarili mo na madaling maapakan, madaling maligaw, at madaling mag-give up. When your standards rise, your life rises with them. Number 4, alamin mo kung ano ang kahinaan mo at gawin mo yung advantage. Madalas natin itong naririnig, pero bihira talagang ina-apply. Kasi sa totoo lang, mahirap harapin ang mga parte ng sarili mong gusto mong itago. Lahat tayo may insecurities, may flaws, may blind spots, at natural lang na iwasan sila. Pero ang sekreto, doon mismo nakatago ang pinakamalakas mong weapon. Isipin mo to, kung hindi mo alam ang kahinaan mo, pwede ka nitong saktan kahit kailan. Para kang naglalakad sa dilim na walang flashlight. Hindi mo alam kung saan ka madadapa. Pero pag kilala mo ang kahinaan mo, bigla kang nagkakaroon ng mapa. Alam mo kung saan ka dapat mag-ingat, saan ka dapat lumakas, at saan ka dapat mag-shift ng strategy. Halimbawa, may mga taong sobrang sensitive. Konting remark, konting criticism, tinatamaan agad. Kung iiwan mo yan ng ganun lang, magiging weakness talaga siya. Pero kung intindihin mo, sensitivity is actually heightened awareness. Mas mabilis ka magbasa ng emotion ng tao. Mas mabilis mong nararamdaman ang tensyon. Mas maingat ka sa words. That can be a superpower in leadership, relationships, negotiations. Basta marunong kang kumontrol para hindi yung emosyon ang kumukontrol sa'yo.
Another example, may mga taong mabagal magdesisyon. Iniisip lahat, overthink dito, analyze doon. Tingnan mo on the surface, weakness. Pero sa tamang sitwasyon, that same trait becomes precision. Maaaring hindi ka impulsive, hindi ka basta-basta napapahamak sa padalos-dalos na choices. You can turn that into strategic thinking. From overthinking to deep thinking. Magkaiba ang dalawa. Ang punto, your weakness becomes an advantage when you stop treating it as something to hide and start treating it as something to understand. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging tulad ng iba. Ang kailangan lang ay malinaw na awareness kung paano gumagana ang sarili mong utak at puso. Awareness gives you power. Power gives you control. And once you have control, your weakness becomes your edge. Kaya ang mindset dapat ganito. Hindi ko itatago. I-reframe ko ito. Dahil minsan, ang kahinaang ikinahihiya mo, yun pala ang pinaka-unique mong strength na wala sa iba. Use it smartly. Use it intentionally. And it becomes your ultimate weapon. Number 5, masterin mo ang art ng pag-ignore. Hindi ito simpleng deadma. Ito ang skill na minsan mas mahalaga pa kaysa sa pagiging matalino. Dahil sa totoo lang, hindi ka naman napapagod sa mga problema. Napapagod ka sa mga taong hindi marunong rumespeto sa peace of mind mo. Ang pag-ignore ay hindi pagiging duwag. Ito ang moment na sinasabi mo sa sarili mo, my energy is too expensive to waste on nonsense. Kapag may taong nang-aasar, nagpapahabol, gusto makipagdrama, o yung tipong kahit anong paliwanag mo ay mali pa rin sa paningin nila, doon mo mararamdaman kung gaano kahalaga ang ignore. Kasi hindi lahat ng gulo kailangan ng suntok. Minsan ang pinakamalakas na counter-attack ay hindi pag-react. Kasi habang sila triggered, ikaw steady. Habang sila galit, ikaw kalmado. At habang sila nabubuhay sa validation, ikaw may sariling mundo. Relatable, di ba? Yung tipong may message ka na naman, uy, may sinabi daw siya tungkol sa'yo. Pero sa loob-loob mo, who cares? Hindi naman nila binabayaran ng kuryente mo, tubig mo, pagkain mo, o mental health mo. Bakit mo sila papatulan? Bakit mo sila papasukin sa utak mo? Ang pag-ignore ay parang pagda-diet. Hindi mo lang basta iniiwasan ng pagkain, iniiwasan mo yung junk. In the same way, hindi mo iniiwasan ng tao, iniiwasan mo yung mental junk na dala nila. Kasi once na pumasok sa isip mo, doon ka naapektuhan, doon ka naiinis, doon naghahalo ang emotions mo. Pero kapag hindi mo sila pinapasok, wala. They lose power over you. Pero ito ang katotohanan. Hindi madaling mag-ignore. Kaya minsan kailangan mong i-train ang sarili mo. Kailangan mong mag-practice. Awareness. Self-control. Yung tipong may nagsabi ng nakakainis, pero bago ka mag-react, tatanungin mo muna ang sarili mo. Deserve ba nito ng energy ko? At 90% of the time, ang sagot ay hindi. At doon mo marirealize kung gaano ka-powerful ang pag-ignore. Kasi it protects your peace. It filters your environment. It keeps your mind sharp. And it reminds you that you are not obligated to attend every drama you're invited to. Kapag na-master mo ang art ng pag-ignore, hindi ka madaling mabuyo, hindi ka manipulatable, at hindi ka nagiging laruan ng opinyon ng ibang tao. You become untouchable, not because you're cold, but because you're focused. At the end of the day, ang tunay na mayaman ay hindi yung pinakamagaling sumagot, kundi yung marunong magsara ng pinto sa mga bagay na hindi magpapayaman sa buhay niya. Yun ang tunay na power ng ignore. Number 6, gumawa ka ng diskarte, hindi ka dramahan. Alam kong madali lang sabihin, pero sa totoong buhay, ito yung linyang kayang magbago ng takbo ng utak mo. Kasi aminin natin, lahat tayo may moments na parang gusto lang nating umupo, magreklamo, at sabihin, bakit ganito na naman? Normal yan, tao ka. Pero hindi ka dapat manatili doon. Kapag drama ang pinili mo, umiikot ka lang sa parehong kwento, parehong problema, parehong reklamo, parehong tao. Paulit-ulit, para kang nanonood ng season 10 ng isang series na dapat noong season 4 pa natapos. Nakakapagod, nakakaubos, at walang nangyayari. Pero kapag diskarte ang pinili mo, magbabago ang kwento. Kasi imbis na mag-focus ka sa bakit ang hirap, iniisip mo, okay, anong next move ko? Hindi mo sinusubukan maging perfect, sinusubukan mo lang maging effective. At dito lumalakas ang utak mo. Halimbawa, may taong nang ghost sa'yo.
May trabaho na hindi tumutugon sa effort mo. O may planong bigla na lang sumablay. Pwede kang magdrama. Pwede kang umupo, magluka, isipin lahat ng worst case scenarios, mag-stress scroll ng social media. Pero ano ang ending? Wala. Ikaw pa rin ang talo. Pero kung diskarte, imbis na maghabol, tinatanong mo ang sarili mo, saan ko ba dapat ilagay ang energy ko? Kanino ba dapat? Imbis na ma-frustrate, iniisip mo, ano ang pwede kong ayusin? Ano ang kaya kong kontrolin? Imbis na mauubos, nagle-level up ka. At hindi ibig sabihin nito na robot ka. Emotions are valid, pero dapat may hangganan. Hindi dapat sila ang magdikta ng direksyon. Kasi minsan, isang simple at malinaw na plano lang ang kailangan mo para gumana ang bigat na dinadala mo. Ang drama, mabilis magbigay ng comfort, pero panandalian lang. Ang diskarte, minsan masakit sa simula, pero ito ang nagbubukas ng pintuan na hindi mo akalaing kaya mong buksan. Kaya kapag may problema ka next time, bago ka malunod sa thoughts mo, subukan mong itanong, kung hindi ako magdrama ngayon, anong pwede kong gawin? You'll be surprised kung gaano kalakas ang utak mo kapag sinanay mo sa solusyon, hindi sa emosyon. At dito mo marirealize, hindi mo kailangan ng perfect life para maging malakas. Kailangan mo lang ng tamang mindset. Ang taong may diskarte, kahit anong gulo, nakakahanap ng daan palabas. Ang taong puro drama, kahit may daan na, hindi makalakad. Choosing diskarte over drama is choosing power over panic. At kapag yan ang naging default setting ng utak mo, hindi ka basta-basta mababagsak. Number 7, turuan mo ang sarili mong mag-focus sa isang bagay kada pagkakataon. Kapag sinabi mong mag-focus sa isang bagay kada pagkakataon, hindi ibig sabihin nito na mabagal ka o kulang ka sa diskarte. Ang totoo, ito ang isa sa pinakamalakas na mental weapons na meron ka. Yung kaya mong buuin ang buong lakas ng isip mo para sa isang misyon, sa isang given moment. Imagine, may ginagawa kang important task. Biglang may notification, may chat, may tumawag, may sumigaw, may nagpaalala ng ibang dapat gawin. Parang hinati-hati ang utak mo sa 5. Ang ending, hindi mo matapos-tapos ang kahit isa. Feeling mo, busy ka sa buong araw, pero wala ka talagang na-achieve. Ang tawag dyan, scattered brain, at kalaban mo yan. Pero iba ang power kapag sinanay mo ang sarili mong mag-focus ng solo. Para kang sniper, one shot, one target. Walang sayang na energy, walang unnecessary movement. Yung tipong kahit maingay ang paligid, may isa kang goal na inuukit mo sa utak mo hanggang matapos mo. That's mental discipline. Paano nagiging sandata to sa totoong buhay? Una, mas mabilis ka matapos kahit mabigat na task. Kapag hindi ka tumalon-talon sa gawain, hindi nagre-reset ang utak mo at hindi ka nagre-restart ng momentum. Hindi ka napapagod sa paulit-ulit na, wait, nasa na nga ako? Kasi straight line ang galaw mo. Pangalawa, mas bumababa ang stress. Alam mo yung feeling na sabay-sabay mong iniisip ang 5 problema? Nakakabaliw. Pero kapag isa-isa mong hinaharap, parang nililinis mo yung mental table mo. You feel calmer, more in control, and surprisingly, mas lumalakas yung confidence mo kasi nakikita mo yung clear progress. Pangatlo, lumalakas yung sense of mastery mo. Kapag sinusubukan mong pagsabayin ang lahat, wala kang napapalalim na skill. Pero kapag may isa kang sinusubaybayan ng buo, doon ka nagiging expert. That's how you build power. At pinaka-importante, natututo kang respetuhin ang sarili mong oras at kapasidad. Hindi lahat ng bagay deserving ng atensyon mo. Hindi lahat deserving ng mental energy mo. Kapag marunong kang magsabi ng isa muna, pagkatapos, tsaka natin pag-usapan yung iba. You're not being slow. You're being strategic. Kaya kung gusto mong gawing sandata ang utak mo, simulan mo sa simpleng rule na to. One focus, one battle, one win at a time. Believe me, mas marami kang mapapanalunan sa buhay kapag tumakbo ka ng dire-diretso kaysa talon ka ng talon. Number 8, pakainin mo ang utak mo ng tamang impormasyon. Kasi totoo, kung ano ang araw-araw mong pinapasok sa isip mo, yun din ang nagiging quality ng buhay mo. Parang katawan lang, kapag puro junk food ang kinakain mo, hihina ka, tatamlay ka, at hindi ka makakapag-perform ng maayos. Ganon din ang utak. If you feed it with mental junk, toxic gossip, at low-value content, huwag kang magtaka kung bakit ang bigat ng loob mo. Ang bilis mong ma-stress,
At ang hirap mong mag-focus. Kapag mali ang kinakain ng utak mo, sumasama ang takbo ng pag-iisip. Mapapansin mo, konting trigger lang, anxious ka na. Konting problema lang, feeling mo, end of the world na. Bakit? Kasi nakondisyon ang isip mo na mag-react, hindi mag-analyze. Na mas maging emotional kaysa logical. Na mas inuuna ang drama kaysa solusyon. At madalas, hindi mo ito napapansin kasi nasanay ka na. Pero kapag sinimulan mong pakainin ang utak mo ng high-quality information, ibang-iba ang magiging epekto. Bigla kang nagkakaroon ng clarity. Parang naglilinis ng salamin. Dati blurred ang view mo. Ngayon biglang clear. You process problems better. You understand people better. Mas na-appreciate mo ang sarili mo. Mas nagiging strategic ka. Hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon dahil may laman na ang isip mo. Hindi puro ingay. Ang tamang impormasyon ay hindi lang tungkol sa libro. Hindi lang tungkol sa podcast o documentaries kahit malaking tulong naman sila. Minsan, nagsisimula lang yan sa simpleng pag-unfollow sa toxicity at pag-follow sa content na nagbibigay sa'yo ng motivation, knowledge, at perspective. Sa pagpili ng conversations na papasukin mo. Sa pag-iwas sa mga taong gusto lang maglabas ng negativity kada araw. Sa pag-filter ng mga bagay na inuuna mong i-consume sa umaga. Kasi kung ang unang nabasa mo ay rant, chismis, at galit ng ibang tao, guess what? Makaka-copy-paste mo rin ang energy nila buong araw. At hindi ito pagiging maarte. Ito ay self-preservation. Hindi mo pwedeng hayaan na kung sino-sino ang kumukontrol sa mood at mindset mo dahil sa mga pinapakinggan at binabasa mo. You need to curate your mental diet the same way you curate your physical diet. Pag pinili mo ang healthy, lalakas ka. Pag pinili mo ang basura, hihina ka. Simple pero totoo. Kaya simulan mo ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, ang kinakain ba ng utak ko ngayon nagpapaangat sa akin o hinihila ako pababa? Kung ano ang sagot, yun ang direksyon ng buhay mo. Number 9, gumawa ka ng mental boundaries. Alam mo, minsan parang pinipilit nating dalhin lahat ng problema ng ibang tao. Problema ng kaibigan natin, pamilya natin, o kahit kakilala sa social media. Kapag ganito, parang ang utak mo ay nagiging dumping ground ng stress at drama ng iba. Mental boundaries ang solution dito. Ibig sabihin, kailangan mong malaman kung saan ka titigil at ano lang ang kaya mong tanggapin. Hindi ito selfish. This is self-preservation. Halimbawa, may kaibigan kang laging nagko-complain tungkol sa trabaho nila at paulit-ulit mo na lang silang pinapakinggan kahit pagod ka na sa sarili mong stress. Sa puntong ito, kailangan mong sabihin sa sarili mo, I care, pero hindi ko kaya ang load mo ngayon. I need my mental peace. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng text o makinig sa lahat ng problema ng mundo. I-set mo ang limit na kaya mong hawakan. Mental boundaries din ang nagtitiyak na hindi ka madaling ma-manipulate. Kapag malinaw sa utak mo kung ano ang hindi mo tinatanggap, automatic kang nagiging selective sa energy na pinapayagan mo sa buhay mo. Parang filter sa tubig. Pipiliin mo kung anong lalagpas at anong hindi. At hindi lang sa iba, pati sa sarili mo, kailangan ng boundaries. Halimbawa, kapag may konting self-doubt na pumapasok, pwede mong sabihin sa sarili mo, not now. I'm focusing on solutions, not self-criticism. Ibig sabihin, hindi lahat ng negative thought ay kailangan pakinggan. You protect your mind the same way you protect your body. Ang ganda sa mental boundaries, mas nagiging clear ang utak mo. Mas madali kang makapag-decide, mas malakas ang focus mo, at mas mabilis ka makarecover sa stress. It's like giving your brain a safe zone. Number 10, subukan mong unawain kaysa mag-react. Alam mo, sa dami ng nangyayari sa paligid mo, sa trabaho, sa social media, o sa mga personal na relasyon, madali kang matrigger. Minsan, isang salita lang, isang tunog lang ng text, at parang sumasabog agad ang utak mo. Ang reflex natin kadalasan, react agad. Sabay-sabay na emosyon, galit, sama ng loob, frustration, tapos wala ng logic. Pero isipin mo ito, bawat impulsive reaction, parang nagpapalabas ka lang ng bala na hindi mo naman na-measure ang target. Pwede kang masaktan, o mas masama, makasakit ka rin ng tao na hindi mo naman intended. Kaya, bakit hindi mo subukan munang unawain bago mag-react? Hindi ibig sabihin nito na pinapasa mo na lang ang lahat o pumapayag ka sa mali. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng space sa utak mo para mag-analyze.
para maintindihan mo kung bakit ganun ang tao o situation. Minsan, ang tao na parang nanakit sa'yo, baka may pinagdadaanan lang pala siya. Minsan, ang problema na akala mo grabe, sa realidad, maliit lang pala. Pero dahil hindi ka huminto at nag-react ka agad, mas lumaki ito sa isip mo. Think of it as pressing the pause button. Kapag huminto ka, nag-inhale ka ng konti. Magtanong sa sarili ng, bakit ganun ang nangyari? Ano ang objective ko dito? Ano ang tama at productive na gawin? Dito, nagagamit mo ang utak mo bilang weapon. Hindi bilang firecracker na pumutok ng walang plano. At ang pinaka-cool, kapag sanay kang unawain bago mag-react, mas matalino ka sa decision making. Mas confident ka sa sarili mo. Kasi alam mong hindi ka basta-basta pinapadala ng emotions. Kasi alam mong hindi ka basta-bastang nadadala ng emotions. Parang mental superpower. Kaya mong i-turn ang chaos sa kalmadong strategy. Number 11, piliin mong maging kalmado kahit magulo na ang sitwasyon. Alam mo ba, kahit gaano ka busy o kahit gaano kagulo ang paligid mo, may kapangyarihan ka pa rin kontrolin ang utak mo. Kahit may chaos sa paligid, piliin mong huwag hayaang maapektuhan nito ang loob mo. Think about it. Kapag kalmado ka, mas malinaw ang isip mo. Mas nakikita mo ang options, hindi lang ang problema. Parang sa laro, kung laging reactive ka, talo ka. Pero kung strategic ka at kalmado, kahit maliit lang ang hakbang mo, panalo ka na sa bawat sitwasyon. Imagine mo na lang, may nakakaasar sa'yo sa opisina, may nagte-text sa'yo ng unnecessary drama, o may biglang emergency sa bahay. Pwede kang mag-react agad, pwede kang sumigaw, pwede kang pabagsakin ng emotions. Or you can breathe, pause, and think, okay, ano ang best move ko dito? Ang utak mo, nagiging weapon, hindi hostage ng stress. Kung kalmado ka, may power ka. Kapag kalmado, may clarity ka. Kapag kalmado, may control ka. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Hindi yun cold or detached. Ibig sabihin, conscious ka sa choices mo. Parang sabi nila, stay calm, think smart, and act wise. Kung sanay ka sa pagiging kalmado, kahit may gulo, mas madali mong malalampasan kahit anong unexpected na problema. At ang pinaka-relatable, kahit simpleng bagay lang, tulad ng traffic sa EDSA o late na meeting, pag napili mong kalmado ka, hindi lang utak mo ang nagpapahinga, pati katawan at emotions mo. Hindi ka nagiging reactive robot na puro stress. Nagiging tao ka na may control sa sarili. Kaya next time, kahit mundo mo ay parang gulo, remember, kalma ka lang. Ang isip mo, ang sandata mo. Number 12, hindi ka dapat laging tama. Dapat laging matuto. Isa sa pinakamalakas na sandata ng utak mo ay ang kakayahan mong matuto sa halip na laging gusto mong tama ka. Marami sa atin, lalo na pagbata pa o kabataan ng isip, gusto natin na panalo ka agad tayo. Tama ka agad tayo. Pero isipin mo to, kapag lagi mong pinipilit na tama ka, parang naglalaro ka lang ng laro na laging nasa disadvantage ka. Ang utak mo, nag-stress, hindi nag-i-enjoy. At ang learning potential mo, na-stuck. Kaya sa halip na labanan ng ideya na mali ka minsan, subukan mong makita yan bilang opportunity to level up. Lahat ng experiences, kahit embarrassing o painful, may lesson. Imagine mo, bawat pagkakamali, parang checkpoint sa laro. Hindi mo lang basta nilalampasan, kailangan mong maintindihan para sa next level. Mas mabilis at mas strategic ka. At sa totoong buhay, madalas, ang tao na hindi natatakot magkamali, siya ang mas ahead. Hindi siya perfecto, pero mas adaptable. Ang mindset na, okay, hindi ko alam yan, pero I can learn it, ay parang secret weapon. Mas nagiging curious ka, mas open sa iba't ibang perspectives, at mas malakas ang decision making mo. So, huwag mong pilitin palaging panalo sa bawat argument, sa bawat sitwasyon. Minsan, mas panalo ka kapag huminga ka. Umamin ka na may natutunan ka at ina-apply mo ang natutunan mo sa susunod. Yun ang tunay na power ng utak. Hindi yung laging tama, kundi yung laging nagle-level up. Number 13, i-activate ang strategic ignorance. Minsan, hindi lahat ng bagay na pumapasok sa utak mo ay worth it. Maraming taong nag-iisip na knowledge is power. At tama naman yan. Pero hindi lahat ng knowledge ay nagiging power. May mga impormasyon na kung pasok sa utak mo, hindi lang walang pakinabang, nakakapagod pa, nakakainis, o nakakasira ng mood mo.
Dito papasok ang tinatawag nating strategic ignorance. Imagine mo to, pumapasok sa social media ang isang post na puro negativity, chismis, o fake news. Kung babasahin mo, magagalit ka, madidistract, baka pati desisyon mo maapektuhan. Kung pipiliin mo namang huwag pansinin, hindi ibig sabihin na mahina ka o ignorante ka. Sa halip, malakas ang utak mo kasi pinipili mong isave ang energy mo para sa mga bagay na mahalaga at may value sa buhay mo. Strategic ignorance is all about choosing your battles mentally. Hindi mo kailangang alam lahat. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong. Hindi mo kailangang i-process lahat ng drama ng ibang tao. Parang ikaw ang general ng sariling utak mo at pipiliin mo lang kung anong impormasyon ang tatanggapin mo at kung ano ang pwedeng i-ignore.